So ngayon guys, rehab muna tayo ng mga sisiw natin. So kailangan natin i-prepare yung kanilang bagong paglilipatan. So andito po muna sila, nilagay namin sa limbiran. So yan po, mahigit 25 po siya na sisiw. So ito yung paglilipatan namin. Yan. So bahay po dati yan ng aso. So ngayon, ginawa namin siyang bahay ng, kasi wala ng aso, bahay na ng mga manok. So yan, nilagyan namin siya instead ng palay, yung ipa. So wala kaming makuhanan ng ipa. So yan, mayroon namang dayami. So yan yung ginamit namin para makontrol yung amoy ng mga iti ng sisiw. Saka hindi siya basa pag madali siya matuyo, kumbaga. So yan yung diskarte namin para kahit mga 1 linggo bago linisan. Kasi kung wala nang ganyan, araw-araw kailangan mo linisan sa dami ng iti, kasi yung ano natin, simento po yan yung kulungan. So yan yung isa sa paraan namin para hindi siya magkalat yung tae. So yun, para hindi ma-contaminate yung manok kung mayroon mang contamination. So diyan po sila sa limber pansamantala. So ngayon guys, yan yung dating kulungan nila guys. Kawayan yung kanilang papag. So marami ng iti para malinisan yung mga iti. So kailangan natin muna sila ilagay sa ibang kulungan. So yun, kailangan bugawin guys, kasi hindi maabot ng aking partner yung sisiw, mailap. So ngayon guys, pinapasok na namin sa bago nilang kulungan. Yan, at para maging maganda naman pakiramdam nila. So ayan na po guys, nilagay na namin siya sa loob ng kanilang bagong kulungan. So tuwang-tuwa sila guys, kasi may mga dayami, may nakakayas-kaya sila, nakakapag-exercise yung kanilang mga paa. Wow, ang saya-saya. So guys, ito yung ating unang pisa ng ating Rhode Island. So medyo malaki na po siya. Mahigit na siya 1 buwan. So siguro after mga 3 months or 4 months nito, mag-umpisa na rin ito mangitlog. So mapabilis tayong mapapabilis yung ating pagparami guys. So yan guys, di mo akalain na dadami makapagpapisa tayo. So yan guys, ganun lang ang diskarte. So yan guys, dami na, halo-halo yung lahi nila. So 3 lahi po yan, Rhode Island Black Australorps, saka yung Gray Australorps. Ayan sila guys. So mahigit sila 24 pieces. Pero hindi sila sabay-sabay guys ng gulang. Kasi nga yung incubator namin dati, nung wala pa tayong ginawa guys na DIY incubator, yung binili ko pa sa online. Yung binili pa namin sa online yung ginamit namin. So konti lang yung hindi masabay-sabay yung lahat ng itlog. So kaya iba-iba yung gulang nila. Pero ngayon halos pare-parehas na sila ang laki. Ayan, pinagsama na namin siya sa isang kulungan. Wow, galing. Ang amo nila, hindi sila katulad ng yung native talaga na dito sa Pilipinas na mailap. So medyo medyo friendly sila sa mga tao guys. So yun guys, ito nang simula ng pagpaparami guys. Mas lalo mabilis tayo makakapagparami ng mga sisi, makakapagpapisa, and then makakapag-produce tayo ng maraming eggs. So kung balak na natin magbenta, pwede na tayo magbenta. Kasi nga marami nang mangingitlog tayo. So yun, sisiw or itlog pwede nating ibenta. So simula na to guys ng pagpaparami natin ng lahi ng manok na Rhode Island Black Australorps saka Gray Australorps. So yun guys.